maneuvers ng kalaban mo. So TNC Pro Team, the ball is in your court. Aurora, hinahanap nila yung counter. Game number 3 for this series, Aurora versus TNC. Magtutuloy-tuloy nga ba na magdingning dito ang Phoenix Fire o mas magliliwanag ang Northern Lights sa game number 3 ng serie na ito na kung saan idikit talaga even when it comes to drafting, hindi mo basta-basta mababasa kung ano ba ang inihanda ng ating mga teams. Ito na ang game number 3. Kung ikaw ang tatanungin, Sir Joshi, anong masasabi mo dun sa pag-flex ng lineup dito ng Aurora? Alam mo yung ginawa ng Aurora, biniglang liko na nga nila eh. Yung CC na inakala nating gold lane na papuntang EXP. Roy! Pero teka lang, si Lancy ay medyo delikado ang buhay. Pero going back, yung pagkuha nila ng traditional gold lane, eh pinakitaan din ng TNC ng isang biglang liko na yung export gold lane ay naging lapo-lapo at napunta pa sa kamay ni Trimar yung export. So, gusto talaga nilang ipantapat yung export doon sa CC. Oo, ganda rin ng basa nila actually. Kung nakita nilang nandun yung Granger, so might as well kuha ng isang hero na kahit paano ay kayang lumapit at kayang makipag 50-50 lane matchup dito, yung kay Benny Cutie. So masabi natin na dikit talaga at pinaghandaan ng dalawang to ang isa't isa. Imagine for TNC being the 5th seed dito sa ating liga ng regular season. They're going neck to neck against Aurora, which is the number 1 seed, the top seed para sa ating liga na kung saan isang beses lamang natalo all throughout the regular season. And now for TNC, mukhang naitutuloy nila yung momentum na dala-dala nila kahapon. Laking bagay kasi na may panghuhugutan ka nung apoy mo sa paglalaro. And specifically for TNC, that was the 3-2 win against Twisted Minds kahapon. Extended yon into full 5 games. So parang hindi sila nakulangan, hindi sila nasobrahan. Kumbaga saktong apoy para pumasok dito sa laban na to. And in fact, for TNC, sila pa ngayon makakalamang. Lancy ito na paggamit na ng kanyang Order of Brilliance, low ang kanyang HP. Pero maganda ang zone na pinapakita ng Phoenix Army. Hindi na makakalapit pa. Etong si Demon Kite, pero may laban pang kasunod at si Light pang tutumba. Nasunog pa nga si Light sa kamay dito nitong si Trimar for a beautiful zone mula sa TNC Pro Team. Tila ba, hindi pa sila tapos. Even si Benny na fighter gold lane, may double lane yung fighter gold. Oo, alam niya rin kasi na meron siyang way para may compensate yung bagal na maglakad. May dash din naman kasi ng lapo-lapo. Diba kahit pa paano, makakahabol siya doon sa lane na kailangan niyang bantayan. And mabilis din naman ang clear wave ng lapo, sa totoo lang eh. Pag pinatama mo yung dual wielded axe niya, yung dual axe niya rather, eh madali na naman siya makapag-clear. And again, O sila na naman. muntik-muntikan lang si Lancy doon. Maganda na nagamit yun yung kanyang Order of Brilliance, pero pwede siyang bigyan ngayon. Muli ng Aurora, tumama yung Immobilize mula doon, pero may Texas Breaker na magmumula mismo kay Jack Mamba. Kaya isa na agad ang wala Domic Kite ang tutumba, pero naka-AOG mapapalayo ito si Live Flicker na ginamit na nasin sa si Demon Kite ang target na paggamit ng Ugi Shadow Kill, baka na makaligtas, pero di na siya mabubuhay sa kamay ng Phoenix Army. Lamang pa rin ang Phoenix Fire. Pickups after pickups, yan ang gagawin ng TNC para makalamang. A beautiful setup mula kay Shakno. Napakaganda ng Flicker Tech Charge. Cutting off guard ang mga members dito ng Aurora. Definitely for Edward. Maganda rin yung ginawa niya dito. Since alam niya na lugi na sila when it comes to the team fights, puso na lang dun sa Torre. Diba? Kuha na lang tayo ng gold plates para kahit paano yung makalamang siya against Trimar. Pero dahil sa mga assist na nakuha o sa mga kills na nakuha ni Trimar, eh kahit paano lalamang pa rin siya dito against Edward. So for TNC right now, malaki yung kill score nila against Aurora. Pero yung gold, hindi. Kasi nga, nakakapag-farm pa rin yung mga members dito ng Aurora. Bagay kahit pa paano nakakakuha pa rin ng gold doon sa ibang mga parte ng mapa. But look at Chakno trying to invade again ang mga members ng Aurora just to zone. Para doon sa Turtle, may papasok si Light with Unbreakable. Zaida pa rin makakasecure nung pagong na yun. Nagamit ng Order of Brilliance wala kay Lansing and may ipit na si Light, pero babalikan pa ng Shadow. Binaugi Shadow, kaya may AOG pa para kunin sana si Lancy, pero unti-unti na silang iniiwasan na ng Textures dun sa mismong spot, pero Doming Kite, bang! 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 Tatlo na agad yung tumumba and make it! Bang! Apat!
Maniac para kay Domingkite! Ibang klase ang pwestuhan. Mukhang papaldo na naman dito itong si Doming. Naiwasan na yung mga ibinabato ng TNC. Yung akala natin na TNC yung nagkokontrol ng laban, binaliktad ni Meng at yung 4 na kills na nakuha niya doon, 4 na miyembro ng TNC na magiging numero para sa Skypiercer niya. Biglang nag-shift yung momentum for Aurora. Ngayon na sumakto pa yung timing nung Skypiercer dun sa 4 na napatay niya. Mabilis na pwedeng baliktarin at umusan muli ng Aurora ang TNC. At kung babalikan natin yung instant replay, napakaganda nung tech charge. Perfectly timed. Pero yung mga bala mula dito kay Domingkite, asintado, sigurado, maniac kay Domingkite. At hindi pa tapos kasi doon sa taas ay merong pagbawi. Shutdown mula mismo kay Benny Cutie. Ayaw ibigay yung liwanag. Ayaw ibigay yung spotlight kay Doming. Gusto may bawi din ang TNC. At ngayon, mga nag-iipon-ipon pa sila sa taas. Delikado yata si Edward dito. May AOG. Kukonekta mula kay Light. Pero gagamitin niya lamang yun para isalba yung kaibigan ng si Edward. And for TNC, nagigigil sila. Pero hindi sila nakakuha ng bawi against Aurora. Oo, si Domingkite lang yung nawala doon. Pero mukhang may imit pa ngayon. Nagkasanang unbreakable. Kaso nga lang, hindi pa naman itutuloy. Kumalma bigla muna. Ang estado ng mapa may turtle na pwedeng pag-agawan. Kaya bang lumaban dito ng TNC? Kasi kumpleto ang mga miyembro dito ng Aurora. Kulang si Benny, nandun siya sa may bandang itaas. Oops. At nandito, nagkunsil pa. Harap-harapan si Shackdo. Natalian sila ni Edward. Na-curtain call para sa meron pa rin textures na gagamitin. Masasetapan niya pero mamamatay siya sa kamay ng Aurora. Ngayon si UA low. Papasok na si Benny Cutie. Brave and Spider dun sa likod. Ugi shadow kill na gagamitin ni Demon Kite pero hindi yun enough para isalba. Hindi yun enough para kumuha ng trade. Even Edward falls down to the hands of Trimar. 4-man down from Aurora. At yung turtle ay hawak pa ng TNC. Mainit talaga ang Phoenix Army sa ngayon. Kung kanina naka-maniac itong si Doming, ngayon naman ay 4 na kills ang makukuha ng TNC. Hindi pa tapos si Zaida. Gusto pang magnakaw dito ng orange buff pero nakarangan siya ni Light. Kaya naman pipiliin niya na lang lumayo. Nakikita natin kung paanong minamaximize ng dalawang to yung strength ng composition nila. Isang team na merong classic double marksman setup at merong isang team na merong double fighter setup. Ibang klase ang pinapamalas ng dalawang to. Dikit na dikit, masasabi natin 50-50 pa rin kung sino bang mananalo dito sa laban. Pero may 1.6k na labang dito ang TNC. Maabot sa punto nagiging season na yung laban. Lalamang ang TNC, biglang babawi ang Aurora. Lalamang ang Aurora, biglang babawi ang TNC. And this time, TNC na naman yung sumusubok na kumatok. May shadow na ginamit si Demon Kite. Na orasan nyo ng TNC. Maari silang kumuha o gumawa ng play doon sa top lane. Pero mas pipiliin nilang ikalma muna ang mga bagay-bagay. Pipiliin nilang wag munang gumawa ng ekstrang bagay dahil 42 seconds ay magkakaroon na ng Lord. Disiplina pa rin talaga ang gusto nilang pairalin. Tama ka, malapit na ang Lord. So crucial na kapag may na-pick off pa kahit isang miyembro lamang sa magkabila ang koponan. Ngayon ay masasabi natin na when it comes to the jungler, dikit talaga itong matchup ng dalawang junglers natin. Nagkaroon ng swing papunta sa members ng TNC. Nagka-swing papunta doon sa Aurora. Ngayon bumalik na naman sa TNC yung bola. And this time, 10 seconds before the Lord. Hindi ba pwesto agad ang TNC? In fact, nauna pa yung Aurora doon sa pwestuhan. Hawak na ni Light yung pixel bush. Kumpleto nga silang 5 dito. Mabilis lang para sa kanila na mag-group up. Samantalang for TNC, papunta na rin naman si Benny Cutie. So this is gonna be a 5 versus 5. Paano huhulihin ng Rora dito si Zaida, si Lancy? Paano sila tatagos sa double fighter setups na meron ng TNC? Pero ganoon din yung tanong sa TNC, paano nila huhulihin yung double marksman setup dito ng Aurora? Pero kung papansinin natin yung mapa, focus pa sa farming. Yung dalawang junglers natin, talagang kinukuha nila lahat ng pwedeng kunin. Available sa mapa, kukunin natin yan. Pero sino ang available na gumawa ng play
dito sa isang crucial Lord. Na kung saan si Yue, hindi talaga niya tinatantanan kung sino man yung nasa harapan niya na TNC. Oo, babatuhin niya ng babatuhin ng sago. Pero munti-unti nang nag-group up ang TNC. Chakno Sakit. sa harap, kasama si Trimar pero wala na agad yung armor. Piraga armor ng Xborg. Kinakailangan nilang bitawan ang possession, kinakailangan nilang bitawan ang pwesto dun sa Lord. So umuwi ang dalawang e-explainers natin. Naramdaman din kasi ni Edward yung damage na meron. Yung true damage na meron dito, itong si Trimar. Definitely for Trimar, kailangan niya ding umuwi since wala siyang immortality na available as of now. So yung Lord Dance, parang hindi nga to Lord Dance eh. Nagkakapaan lang sila kung Oo. sino bang naglo-Lord. Pero hindi naman talaga nila hinahawakan. This is just the first Lord. Hindi pa nga ito evolved para gamiting ganito na parang gamiting mistulang bait sa kalaban. Umaatras ang TNC, umaabante naman ang Aurora. Muli na namang bibitawan yung Lord. 16K. Muli na namang isasayaw ng Northern Lights at ng Phoenix Fire. Tatry nila dito sa gitna. Didepensa naman for TNC. Si Shock at si Light ay naghahanap lang talaga na potential flick-off. Pumarap na si Edward, pero lalayo lang din ang TNC. 12K. Bumababa ang buhay ng Lord. 10K. Meron pang vision, pero marireset at si Light. Nakita dito, pero hindi nakarangan ng pader. Kaya naman hindi basta-basta itutuloy ito ng TNC. 7K yung buhay ng Lord. Pero si Demon Kite! Shadow in Retribution! Siya pa rin ang makakasecure ng Lord! The Smiling Demon. Talagang ipapakitang nakangiti ang Aurora Gaming. Shadow lang yung kinailangan, sabay pindot ng retry. Lamang ngayon ang Aurora Gaming. Hindi na nga nag-ulti. Hindi na ginamit yung invulnerability para makaretry ng mabilis. And it's Aurora regaining control. Regaining kung ano man yung ninakaw muli ng TNC sa kanila at ngayon bigla na lang pumabor sa kanilang estado ng mapa sa gitna. Ang meet-up ng dalawang upunan, 5 laban sa 3 ang magiging talaan pero nandiyan na rin naman si Demon Kite at itong si Edward sasama na. May kasama pang Lord ang Aurora. Kakatok dito sa itaas. Mag-group up ang Aurora Gaming. Samantalang ang TNC, sila din mismo ay kompleto. Nadidepensa dyan sa taas pero tila ba hindi nila kayang proteksyonan at depensahan yung Torek na katayo doon. Kailangan nilang i-give up. Si Light, mag-isa dito pero makakagamit lang din naman ng kanyang ultimate para makatakas. And for Aurora Gaming, yung mga buy time na ganun enough na enough. Yung tech charge hindi kumonekta dun sa pader. Pwede mag-counterplay ang Aurora pero kailangan silang mag-focus sa objective. Disiplina ang paiiralin. Torre sa baba ang isusunod at pwede nga rin magpunta pa dun sa gitna. Pwede nang isunod muli yung Torre doon sa gitna. Ito naman yata talaga ang magiging pathing ng Aurora. Basag na ang outer turrets. Inhibitor turrets na lang natitira. 80 seconds pa bago magkaroon ng next Lord. Kaya mukhang kakalma muna. Dadaanin na muli ng Aurora sa sistema dahil sila naman ang nakakalamang. Sila ang kailangang habulin ng TNC. Isang Lord lang yung kinailangan. Babalik at babalik tayo sa punto kung paanong na-secure at nanakaw ni Demon Kite yung Lord na napaka-crucial noon para sa TNC. Kasi kanina, lumiliit na yung mapa ng Aurora. Nakabasag ng Torre ang TNC at hindi sila mabasagan ng Aurora. Pero dahil nga lang sa isang Lord, nabaliktad na ang sitwasyon. Now for Aurora, yung 2K na meron sila, halos yan din yung 2K na meron kanina ang TNC. So tama kay, maghahabol ngayon ang TNC. Paano nila gagawin yan? Hahanap pa sila ng play dito kasi enough naman yung damage output nila since si Lancy for this game, hindi pa napipick off, hindi pa napipitas si Lancy sa laro ngayon. 006 para kay Lancy. And masakit na rin talaga yung damage na pwede nyo ibigay sa Glowing Wand. Meron na rin siyang Blood Wings, meron na rin siyang Lightning Transition, so babakat yung damage ng Lunox ni Lancy. This time TNC. Sama-sama lang talaga sila. They don't wanna risk being isolated. Kasi pwede sila mapunish dito ng Aurora. Mag-isa si Benny dun sa baba at nag-group up dito yung Aurora. So pinili na din ni Benny na lumayo muna kasi hindi nga nila nakikita saan ba manggagaling ang Aurora. Pero yung desisyon ng TNC na sila mismo ang magsimula at pumesto ng maganda dito sa Lord.
maganda yun para sa kanila. Oo. Kaso lang, makikita ng Aurora na may magre-react dun sa baba. Ang tanong ay kaya ba itong i-burst down ng Aurora? Mukha naman kaya, may damage din naman. Naka-traditional marksman pa rin naman sila, pero handa ang TNC na guluhin at i-delay yung mga Uy, pinipurse sa bagay-bagay. TNC! Low na rin yung Lord! And makukuha na rin ni Zaida! Biglang minadali yung binamadali nila. Kaya naman ngayon ay aatras tuluyan ang Phoenix Army. Hindi mahahabol ng Aurora. Ngayon yung kalamangan na hawak ng Aurora, mukhang pwede nang hawakan muli ng TNC dahil dun sa Lord na nakuha nila. Mababaliktad na naman ang sitwasyon. TNC naman ngayon yung may hawak ng control. Aurora Gaming, nasurpresa sila kasi dun sa Lord kanina, sobrang tagal, sobrang bagal. Pero ngayon ay biglang minadali ng TNC at hindi yun na-expect ng Aurora Gaming. May kasamang Lord dun sa gitna. Hindi delay pa. Ayun na nga, sasabayan pa yung mga minions dun sa taas. So gustong i-maximize ng TNC ngayon. May tech charge dun sa gitna. Kaso tuloy-tuloy pa rin. Kaso naging numero ng Skypiercer. Itong si Chuck natutumba sa kamay Benny. ni Doming. Kaya ngayon si Benny Q di mapipilitang gamitin ng flicker. OG! OG! Di na may CC immunity. Kaso di na mabubuhay pa talaga itong si Benny QT. Humahabol ang Aurora. Tumatakbo papalayo ang TNC. Hindi nyo na makukuha yung lamang. Sa amin na to. Hindi pa rin namin bibitawan. The layering of skills ng Aurora Gaming ay talagang mahihirapan ng TNC doon. Nagsimula yung burst down kay Chakno at nung nakita nilang low health din si Benny, edi-try din natin patayin yan. Ngayon kakatok na muli ang Aurora sa base ng TNC. Ginamit na yung Last Insanity para lang ma-clear out yung mga minion waves. And yung gitnang bahagi ng mapa, doon naman yung next na target, may dala silang minions na pwede gamitin para maka-infiltrate. Ngayon si Chakra Aray! nakita, nagamit na rin yung tech charge, tutumbas sa kamay ng Kite Brothers at ng Aurora. Ngayon yung 4 na miyembro na tira dumipensa. Pero wala namang minions ang Aurora, kaya medyo kakalma sila. Mahahawakan na muli ng Aurora ang control sa larong ito. Hindi na maximize ng TNC yung Lord. Meron pang makakasamang minions dito sa gitna. Kaya pa bang dumipensa ng TNC kasi may lasinsanin na gagamitin ni Streamer TNC. And inoff yung daming output niya para mapagsakin si Demon Kite. Nawala agad si Demon Kite. Napagamit na rin ng Order of Brilliance itong si Lancy, pero si Benny QT ay tumumba sa kamay na naman ni Doming Kite. And susunod pa ba? Pero mukhang aatras na. Di na muna ipipilit ng Aurora. Ang mahalaga ay yung kill na nakuha ng TNC nababawi pa rin nila. Bawian lang after bawian ang nakikita natin dito sa laban, but clearly the favor and the advantage is on the hands of Aurora Gaming. Laging mas maganda yung nakukuha nilang trade in compare with TNC. And even si Chakno, hindi na kaya ni Chak saluhin lahat ng ibinabato sa kanya ng Aurora. Natutunaw na siya mula dito kay Demon Kite, kay Yue at kay Doming. Ramdam mo na yung mga bala na nanggagaling sa baril ng dalawang damage dealers dito ng Aurora. Masakit na rin kasi naman talaga, hindi mo na maiinda basta-basta. And if ikaw ang TNC, mahirap na humarap doon sa damage output na yon kasi literal na sobrang layo ni Doming Kite every single time. Yung range nung Granger, yun yung ginagamit niya. Yun yung gap na kailangan ma-close out ng DNC. Nagdag pa natin yung stocks sa Skypiercer niya ay talagang manunod na sa damage output dito ng TNC. Ngayon, sinisimulan ng Aurora ang Lord. Pwede lang i-first down ko kasi napakalayo ni Zaida. Nandun sa pibandang itaas pero si Streamer muna ang first down nila. Samantalang, napigilan din si Lancy ditong sumilip kasi nandyan si Light. Pero ngayon, ibabalik na rin ang sitwasyon. TNC mo kapag ka-counterplay, hindi. Lalayo na lamang sila at maghahabol ang Aurora pero hindi rin nila ito itutuloy. Kailangan dumipensa ng Aurora dun sa taas. Ito yung stocks na Skypiercer ngayon ni Doming. 68 stocks ang meron siya para sa kanyang Skypiercer. Kailangan niyang mag-ingat ng TNC. And kailangan din naman mag-ingat ni Doming Kite kasi kapag siya yung nabanatan ni Lancy ng kanyang Chaos Assault, hindi rin na madali ang magiging kakaharapin niya if ever. Kaya naman ang Aurora ay playing it safe na rin. Hindi nila ipipilit ang mga bagay-bagay. And for this gold lane difference, malaki ang lamang ni Doming Kite every single time. Again, my lord. Nasa taas ulit si Zaida. Alam yata ito ng Aurora kasi hindi nila nakikita na wala. At napagamit doon ang Last Insanity dito si Trimar.
So delikado at kulang ang mga resources ng TNC. First down na ba ng Aurora ang Lord? Grabe din yung moves na ginagawa ni Yui at Edward kay Chakno. Kalahati na ang buhay dito ni Chak Mamba. Kalahati na rin ang buhay ng Lord. Pero lalaban kaso natalian! Natalian sila, di matutuloy yung setup. Kaya naman yung Lord, hindi pa makukuha na side ng Aurora. Kaya mag-aapul pa sila. Hindi pa sila kontento. Unti-unti mababagsakin ang mga buhay ng TNC. Pero nga lang, teka lang, bigla silang nalugi. Dahil dalawa ang magiging kapalit ng Lord. Lansi itutumba na rin. 2 for 2, pero akala nga na hawak pa rin ang Aurora. Meron papahabol na kill. A double for Doming. 3 men down from TNC. And Aurora has the Lord. Nandyan sa itaas na magmamarcha. Kulang sila ng 2 miyembro, pero 3 naman ang wala sa TNC. Sa pagsama nila sa Lord, kaya na bang tapusin to o haba pa muli ang ating laban? Again, we are in the 20-minute mark of this game, pero hindi nagpapatalo ang 2 koponan na to. Meron pang mga pader na ginagamit si Chakno para lang kahit paano ma-delay yung kanilang mga minions. Pero dahil doon, mababasag ng Aurora yung torre sa itaas ng TNC. May vision pa na mga galing kay Saida. Makukumpleto na ang Aurora, ganun din naman ang TNC. Mabubuhay na si Lancy, mabubuhay na si Tremar. Makiklear naman ng mabilis ng Lord sa isang Chaos Assault lamang. Pero yung gitna, sinusubukan pang depensahan ng TNC. Successful naman. May minions sa baba. Maaari pa namang madepensahan. Buhay pa rin ang Phoenix Army. Pero hindi maikukubli ang kalamangan na nakuha ng Aurora. Sila na naman ang may control sa mapa. Sabihin na nating maliit lamang yung 2K na yan. Pero dahil dun sa mga nakukuhang kalamangan ng Aurora, hindi makabawi ang TNC. Yung 2K na yan ang dahilan kung bakit ngayon nasa bangin na yung paa ng TNC. Last Insanity dun sa gitna para lang madepensahan yung kanilang torre pero focus lang sa goal. Si Yui at si Demon Kite papasok na sa likuran. Pero walang damage. Magsasalusaluhan lang ng mga members. Pero all to infiltrate, all to take down inhibitor turrets. Bukas na ang base ng TNC. Maaaring hintayin yung next the Lord. Pero dahil sa kakayahan ng lineup ng TNC, kaya din naman nilang makipaglaban. Kaya din naman nilang sumabay doon sa Lord take. Magiging crucial ng sobra ang Lord na to. Magiging mabagal ba muli yung Lord? Magiging mabilis bang kukunin to ng Aurora? Lalaban ba ang TNC? Ang dami ng tanong na nabubuo sa isipan ko kasi hindi pa rin natin talaga masasabi kung ano pa yung mga unexpected plays na pwede nating makita dito sa laban. Kasi kanina, sobrang ganda ng tali ni Edward dito para lang mapigilan yung tech charge ni Chakno. Mamadaliin. At pinamadali na nga yung Lord. 10K na lang. Hindi na makakaabot pa dito ang mga miyembro ng TNC. Pero magka-counterplay sila. Kumonsil, si Chakno, may tech charge na binitawan. Walang tatamaan ngayon si Demon kahit bumalik pa para lang manginis dun sa kalaban. Pero nakuha na nila yung objective. Okay na sila doon. Yung mga minions sa baba, taas at gitna'y pantay-pantay. Ilang segundo, 10 bago lumabas yung Lord. At maaaring tapusin to ng Aurora nakasalalay sa clear wave, nakasalalay sa depensa ng TNC. Nung nakita ng Aurora na nasa taas yung retry holder ng TNC, mabilis ang nagdesisyon na kunin na natin ang Lord. Pwede na nga itong tapusin kung magiging maganda rin yung pokings nila, yung positioning, especially ng mga damage dealers, lalong-lalo na si Doming Kite. 10-2-1 para dito sa laban na to. Sumisilip na si Light. Napakagandang setup na mga galing kay Yui! Sila paggamit ng Order of Brilliance para makatakas sa sitwasyon na yun. Pero mawala yung pinag-armor ni Trimar. Nandun naman sa bandang gilid. Ito si Edward na papasok na rin sa base ng TNC. Unting-unting niyoyoyo. Flicker mula kay Benny Cutie. All in the efforts para depensahan ng matindi. Si Zayda low na rin. Immortality is gonna pop. Yung base ay tuloy pa rin na binabanatan ng Aurora. Tutumba si Benny. Tutumba pa isa-isa. At match point muling magliliwanag.